Sabi nila, ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Sa kwento ko, hindi. Ang paghihiganti ko ay inihain ng mainit, umuusok, at sa isang tasang porselana sa harap ng 12 makapangyarihang lalaki. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng utos. Isabelle, ipagtimpla mo nga ng kape ang board. Ang boses na iyon. Grabe. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang tono ni Mr. Reyes. Puno ng kayabangan na para bang ang bawat salita niya ay nagpapakita kung gaano kataas ang tingin niya sa sarili niya at kung gaano kababa sa akin. Nakatayo ako roon, sa loob ng nagyayelong boardroom, yakap ang mga folder na para bang iyon ang kalasag ko. Lahat sila, ang mga tinatawag na haligi ng kumpanya, na patingin sa akin. At sa isang iglap, sa isang pangungusap lang niya, ang pagtingin nila sa akin ay nagbago. Hindi na ako si Isabel De Leon, ang marketing executive na may mga bagong ideya. Ako na lang si Isabelle, ang tagatimpla ng kape. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mga pisngi, pero isang ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Isang matamis na ngiti na itinatago ang nag-aalab na bulkan sa loob ko. Sige po, sir, ang sagot ko, sa boses na pilit kong pinanatiling kalmado. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang mahina niyang tawa, sinundan ng bulungan ng iba. Ang tunog ng tagumpay para sa kanya. Ang tunog ng pako na lalong bumabaon sa aking pagkatao. Pero hindi niya alam na ang bawat hakbang ko palayo sa kwartong iyon ay hakbang papalapit sa aking trono. Hindi niya alam na ang kapeng hinihingi niya ay may kasamang pait na manunuot sa kanyang buong pagkatao. Dahil sa pagbabalik ko sa silid na iyon, hindi na ako ang empleyadong inuutusan niya. Ako na ang magiging dahilan ng pagguho ng mundong ginagalawan niya. Pero bago ang lahat, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa simula. Ako si Isabel. 26 na taong gulang. Biniyayaan, sabi ng marami, ng itsurang madalas na una pa sa aking pangalan. Sa mundong ito, natutunan ko na ang mukhang ito ay pwedeng maging susi o kadena. Depende sa kung paano mo gagamitin. Pinalaki ako ng aking amang si Eduardo. Isang simpleng tao sa paningin ng marami, pero isang henyo sa likod ng mga numero. Lagi niyang sinasabi, anak, sa isang laro ng chess, hindi mo inilalabas ang reyna mo para lang magpasikat. Itinatago mo siya. At sa tamang panahon, isang galaw lang niya, checkmate na. Ang mga aral niyang iyon ang naging Biblia ko. Nang pumanaw siya, parang nawalan ako ng isang pakpak. Ang habilin niya sa akin ay subukan ko munang mabuhay gamit ang sarili kong lakas. Ayaw niyang makilala ako bilang anak lang ng isang mayamang tao. Gusto niyang gumawa ako ng sarili kong pangalan. Kaya naman pumasok ako sa korporasyong ito, ang Apex Global. Isa sa mga pinakamalaki sa bansa. Gusto kong patunayan sa sarili ko at sa alaala niya na kaya ko. Ang hindi ko alam, ang lugar na pinili kong pagtrabahuhan ay isang haula na puno ng mga buitreng nag-aabang lang ng masisila. Ang opisina ay may sariling buhay. Ang amoy ng air freshener na nagtatago sa amoy ng stress at kompetisyon. Ang tunog ng walang tigil na pag-type at pag-ring ng telepono. At higit sa lahat, ang tunog ng mga bulungan. Ang tsismis. Dito, ang reputasyon mo ay pwedeng itayo o wasakin sa isang kapehan lang sa pantry. At ang hari ng mga tsismis, ang maestro ng paninira ng patalikod, ay walang iba kundi ang boss ko si Mr. David Reyes. Si Mr. Reyes, O.T. Sir Dave D sa mga sipsip sa kanya, ay isang ahas na nakabihis tupa. Sa harap ng mga big boss, ang galing niyang magsalita, ang bango-bango niya. Pero sa aming mga empleyado, lalo na sa mga babae, doon lumalabas ang sungay niya. Mula pa lang sa umpisa, naramdaman ko nang may iba sa pakikitungo niya sa akin. Ang mga papuri niya ay laging may kasamang lason. Magaling ang report mo, Isabel. Hindi ka lang pala puro ganda, sasabihin niya sa gitna ng meeting, na ikakatawa ng mga kasamahan naming lalaki. Para sa kanya, ang isang magandang babae na may utak ay isang anomalya, isang bagay na kailangan laging questionin. Ang unang beses na ipinakita niya ang tunay niyang kulay ay 3 buwan matapos akong magsimula. Mayroon kaming malaking presentasyon para sa isang kliyente. Nagpuyat ako ng 1 linggo para bumuo ng isang kampanya na alam kong tatatak. Moderno, matapang at puno ng datos. Ipinresinta ko ito sa team ng buong pagmamalaki. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagngisi ni Mr. Reyes. Hindi ngiti ng paghanga, kundi ng pang-iinsulto.
Cute idea, Isabel, sabi niya pagkatapos kong magsalita, habang umiiling-iling pa. Pero masyadong pa-woke. Ano to, parang project lang sa school. Dito sa totoong mundo, kailangan natin ng sigurado. Isa-isa niyang pinatay ang bawat ideya ko. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga mata, pero pinigilan ko ang pag-iyak. Tumingin ako sa paligid, humihingi ng tulong sa mga kasamahan ko. Pero lahat sila nakayuko. Takot. Makalipas ang isang linggo, sa mismong presentasyon sa kliyente, napanood ko ang isang bangungot. Itinayo ni Mr. Reyes ang kanyang kiideya, na isang laspag at pinangit na bersyon ng konsepto ko. Kinuha niya ang puso ng aking trabaho, binalatan ito ng lahat ng pagkamalikhain, at isinilbi bilang kanya. Pinalakpakan siya. At ako. Nandoon lang, nakaupo, pakiramdam ko ay ninakawan ako sa harap ng maraming tao. Sa pag-uwi ko ng gabing iyon, sumumpa ako. Hindi na maulit ito. Hindi na ako papayag na maging biktima. Parang isang laro para kay Mr. Reyes ang unti-unting pagwasak sa akin. Ang mga atake niya ay naging mas personal, mas masakit. Nakalimutan niyang isama ang pangalan ko sa mga importanteng email thread. Malalaman ko na lang na may desisyon ng nagawa kapag huli na ang lahat. Kapag tinanong ko siya, ang sagot niya ay laging, pasensya na. Masyado kasing maraming nangyayari. Next time na lang. Pero alam naming pareho na walang next time. Nagsimula siyang utusan ako ng mga bagay na labas na sa trabaho ko, madalas sa harap ng ibang tao. Isabelle, pabook naman ng flight ng pamilya ko para sa bakasyon nila. O, Isabelle, ang kalat ng mesa ko, pakiayos naman. Bawat utos ay isang sampal. Bawat pagsunod ko ay isang pagkatalo. Naramdaman ko ang mga mapanghusgang tingin ng mga katrabaho ko. Ang iba'y naaawa, pero mas marami ang natutuwa na hindi sila ang nasa posisyon ko. Ang pinakamalala ay kapag ginagawa niya akong parang isang bagay, isang palamuti. May isang pagkakataon na dumating ang isang mayaman pero bastos na kliyente. Tinawag ako ni Mr. Reyes sa opisina niya. Isabel, ikaw na ang bahala kay Mr. Chua. Siguraduhin mong magiging masaya siya, sabi niya, sabay kindat. Alam mo naman, malakas ang PR mo. Nanginginig sa galit, hinarap ko ang kliyente ng buong profesionalismo, habang sa loob-loob ko ay gusto ko nang sumabog. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimula ang aking munting ritual. Gabi-gabi bago umuwi, binubuksan ko ang isang nakapassword na file sa aking personal na VIS. Doon ko itinatala ang lahat. Petsa, oras, pangyayari, mga saksi. Ang bawat mapanirang email, bawat sexist na biro, bawat utos na nagpapababa sa akin. Ang file na iyon ang naging aking diary ng galit. Ang aking arsenal. Isang gabi, habang nag-o-overtime ako, lumapit siya. Amoy alak. Sumandal siya sa cubicle ko. Alam mo, ang problema sa'yo, masyado kang ambisyosa, sabi niya. Dapat matuto kang lumugar. Ang mga babaeng katulad mo hanggang dyan lang. Huwag mo nang pangarapin ang tuktok. Hindi para sa'yo iyon. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagpakita ng takot. Tingnan po natin, sir, sagot ko, at sa boses ko ay may isang pangako ng isang bagay na darating. Itinapon niya ang ulo niya at tumawa ng malakas bago umalis. Pag-alis niya, napakuyom ako ng kamao ng sobrang higpit na bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Sige lang, tawa ka lang, Mr. Reyes. Dahil malapit nang matapos ang palabas mo. Ang huling pako sa aking ataul, o sa inakala niyang ataul ko, ay dumating sa anyo ng Apex Global City Project Horizon. Ito ang pinakamalaking account na sinusubukang makuha ng kumpanya. Isang international tech giant. Ang mananalo sa proyektong ito ay hindi lang aangat, lilipad siya sa pinakatuktok. Ibinuhos ko ang lahat dito. Dugo, pawis, at luha. Halos sa opisina na ako nakatira. Ang proposal ko ay hindi lang papel at numero, ito ay ang kaluluwa ko. Naniniwala ako dito. Naniniwala akong kaya nitong baguhin ang takbo ng kumpanya. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang mga mata ni Mr. Reyes na nakasubaybay. Ang mga peking papuri niya ay naging mas madalas. Galingan mo, Isabelle. I'm counting on you, sasabihin niya, pero sa kanyang mga mata ay may itim na balak. Hating gabi bago ang araw ng presentasyon. Tinitingnan ko ang aking final output sa aking computer.
Halos perpekto na. Sinsave ko ito sa shared server, tulad ng utos niya, para daw ma-access niya kung kailangan. Isang malaking pagkakamali. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may ngiti sa labi, handang-handa na. Pero ang ngiting iyon ay agad na naglaho. File not found. File has been corrupted. Paulit-ulit na mensahe sa screen. Nagsimulang manlamig ang aking mga kamay. Hinanap ko ang backup. Wala. Naglaho na parang bula. Tumakbo ako sa Eki, nanginginig at nagmamakaawa. Umiling lang sila. Wala na, ma'am. Na-delete at na-overwrite. Malinis ang pagkakagawa. At sa gitna ng aking pagpapanik, pumasok si Mr. Reyes, naglalakad na parang isang hari. May dala pa siyang kape. Isabelle, anong problema? Ba't parang iiyak ka na? Tanong niya, sa tono ng isang artista. Ang proposal ko nawala, sabi ko, basag ang boses. Nagkunwari siyang nabigla at nag-alala. Lumapit siya at tinapik pa ang balikat ko. Nako, paano nangyari yan? Sayang naman. Pinaghirapan mo pa naman. Hayaan mo na, buti na lang may inihanda akong backup plan. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang sampalin. Ang backup plan niya ay isang walang buhay, walang kwentang presentasyon na halatang minadali. At iyon ang iprinisinta niya sa mga kliyente. Tulad ng inaasahan, nabigo kami. Milyon-milyong piso ang nawala sa kumpanya dahil sa kanya. Pero hindi pa siya tapos. Nang hapon ding iyon, isang email ang sumabog sa inbox ng lahat ng empleyado. Mula kay Mr. Reyes. Pinapaliwanag niya ang pagkabigo at ang sisi ay ibinunton niya sa pagiging irresponsable at sobrang ambisyon ng ilang junior staff. Isang bala na diretsong tumama sa aking dibdib. Sa harap ng buong kumpanya, winasak niya ang aking pangalan. Doon, sa gitna ng aking wasak na cubicle, natapos ang aking pagiging biktima. Ang apoy sa loob ko ay hindi na lang basta nag-aalab. Ito ay naging isang impyerno. Umuwi ako ng gabing iyon hindi para magluksa, kundi para magplano. Habang nakaupo sa dilim ng aking apartment, naalala ko ang huling pag-uusap namin ni Papa. Anak, sabi niya, habang itinuturo ang isang chessboard. Kadalasan, ang pinakamalakas na piyesa ay hindi ang pinaka-agresibo. Ito yung tahimik lang, nag-aabang. At kapag gumalaw na ang kalaban at inakala niyang panalo na siya, doon mo ilalabas ang reyna mo. Isang galaw lang. Checkmate. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Cruz. Tito, handa na po ako. Sa opisina ng abogado, sa gitna ng amoy ng lumang papel at batas, inilahad niya sa akin ang katotohanan. Ang mana ko ay hindi lang basta pera sa bangko. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan. Ang tatay mo, sabi ni Attorney Cruz, ay dahan-dahang binuo ang kanyang pag-aari sa Apex Global sa loob ng 20 taon. Walang nakakaalam. Ni ang board. Ngayon, opisyal lang sa'yo ang lahat ng ito. Lahat ng ito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti ang matandang abogado. Isabelle, ikaw ang may-ari ng 51% ng kumpanya. Ikaw ang bagong majority shareholder. Sa madaling salita, sa iyo ang Apex Global. Napatitig ako sa kanya. Parang isang malakas na kulog ang narinig ko. Ang kumpanyang nagpahirap sa akin ay pag-aari ko. Ang mga taong yumurak sa aking pagkatao ay mga empleyado ko. Isang malamig na determinasyon ang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hustisya. Kailan po ang susunod na board meeting, tanong ko. Sa Biyernes, sagot niya. Tumingin ako sa kanya, at sa aking mga mata, nakita niya ang apoy. Huwag po muna nating sasabihin kahit kanino. Gusto kong ako mismo ang magpakilala sa kanila. Panahon na para ilabas ang reyna. At dito na tayo nagbabalik. Sa nagyayelong boardroom. Sa araw ng aking paghukom. Matapos ang utos ni Mr. Reyes, pumunta ako sa pantry. Bawat galaw ko ay may intensyon. Hindi ko minadali. Hinayaan ko silang maghintay. Inihanda ko ang kape, inilagay sa isang tray na kumikinang. Habang naglalakad pabalik, ang bawat pag-click ng aking takong sa sahig ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang pababa. Pagpasok ko, lahat sila ay nakatingin. Nag-umpisa ako sa pinakadulo ng mesa,
inilapag ang bawat tasa ng may paggalang at sinasadyang kontak sa mata. Mr. Chua. Mr. Say. Mr. Tan. Kilala ko silang lahat. Pinag-aralan ko sila. At nang makarating ako kay Mr. Reyes, huminto ako. Itinaas ko ang tasa, ipinapakita sa kanya, bago ko ito dahan-dahang inilapag sa harap niya. Ang ngisi niya ay nag-umpisa ng maglaho, napalitan ng inis dahil sa tagal ko. Ang kape niyo po, Sir David, sabi ko, gamit ang kanyang buong pangalan. Imbes na tumalikod, naglakad ako papunta sa kabisera ng mesa, sa upuang bakante. Doon, tumayo ako. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa silid. Ang pagkalito. Ang tensyon. Ang nagretirong chairman, ang tanging kakampi ko sa silid na iyon ay tumayo. Mga Ginoo, bago matapos ang lahat, mayroon tayong huling agenda. Ang pagpapakilala sa bagong pinuno ng ating kumpanya. Naglakad siya palapit sa akin at inilagay ang kamay sa aking balikat. Isang karangalan na ipakilala sa inyo, ang bagong chairperson at ang majority shareholder ng Apex Global, Miss Isabel De Leon. Isang nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Mr. Lim. Ang panlalaki ng mata ni Mr. Rodriguez. Pero ang pinakamasarap panoorin ay ang mukha ni Mr. Reyes. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha, na para bang sinasakal siya ng sarili niyang kurbata. Ang pagmamataas ay napalitan ng purong, walang halong takot. Umupo ako sa aking bagong trono. Inilatag ko ang aking mga kamay sa makintab na lamesa. Magandang umaga, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero bumabaon na parang punyal. Bilang unang hakbang ko bilang chairperson, nais kong talakayin ang ating pinakamalaking pagkabigo kamakailan, ang Project Horizon. Diretso akong tumingin kay Mr. Reyes. Isang proyekto na nawala hindi dahil sa kakulangan ng magandang ideya, kundi dahil sa sabotahe, kasinungalingan at isang lider na mas inuna ang sariling ego kaysa sa kapakanan ng kumpanya. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Mr. Reyes, tumatayo. Umupo ka, sabi ko. Hindi ito utos. Ito ay isang katotohanan na kailangan niyang sundin. At umupo nga siya. Naaalala niyo po ba, Mr. Reyes, noong sinabi niyo na ang lugar ng mga babaeng tulad ko ay bilang palamuti lang, tanong ko. Well, tingnan niyo ang paligid. Maganda ba ang bago kong palamuti sa opisina? Naaalala niyo rin ba noong sinabi niyo na dapat akong matutong lumugar? Nagpatuloy ako, ang boses ko ay nag-uumapaw sa kontroladong galit. Heto na ako, Mr. Reyes. Nasa tamang lugar na. Ikaw sa kabilang banda. Binuksan ko ang folder na inihanda ko. Dahil sa iyong professional misconduct, acts of sabotage, and blatant misogyny, which I have documented extensively. Huminto ako at tiningnan siya sa mata. David Reyes, you are fired. Security will escort you out. Now. Napatayo siya, namumula sa galit at kahihiyan. Naghanap siya ng tulong sa mga dati niyang kasama, pero lahat sila ay umiwas ng tingin. Tapos na ang kanyang paghahari. Habang kinakalagkad siya palabas ng mga gwardya, habang siya ay sumisigaw ng mga walang kwentang banta, nanatili akong nakaupo, kalmado. Nang tumahimik na ang silid, hinarap ko ang natitirang mga miyembro. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa kanila. So, sabi ko. Let's begin. Checkmate. Ang epekto ng araw na iyon ay parang isang lindol na yumanig sa buong Apex Global. Ang pag-alis ni Mr. Reyes ay naging simula ng isang malawakang paglilinis. Lahat ng katulad niya, mga mayabang, mga mapang-abuso, at mga walang integridad, ay isa-isang nawala. Pinalitan sila ng mga taong may tunay na galing at puso para sa trabaho. Ipinatupad ko ang mga patakaran na nagpoprotekta sa lahat, anuman ang kanilang kasarian o posisyon. Ang dating nakakalasong kultura ay pinalitan namin ng isang kapaligiran kung saan ang respeto ay hindi hinihingi kundi kusang ibinibigay. Ang dating cubicle ko ay alaala na lang. Mula sa aking bintana sa pinakatuktok ng gusali, tanaw ko ang buong syudad. Minsan, kapag nagkakape ako sa umaga, naaalala ko ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang luha. At napapangiti ako. Hindi ito isang simpleng kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbawi. Pagbawi sa dignidad na sinubukan nilang kunin. Pagbawi sa kapangyarihan na matagal nang nasa akin, nag-aantay lang ng tamang panahon.
Ipinatimpla niya ako ng kape para ipahiya. Ang hindi niya alam, ang inihain ko sa kanya ay hindi lang basta kape. Inihain ko sa kanya ang kanyang katapusan. At ang lasa nito para sa akin ay napakatamis.